Hey brothers and sisters! Welcome to the CFC Servant in Light podcast. My name is Mac Quinto. Tara, kwentuhan tayo. We have another episode for you today. A fun episode, and for sure, we will learn more about our dear brothers and sisters in this community. We ask you, my dear friends, to please share this and subscribe to our social media platforms para at least mas maraming makapanood at makakita at makarinig ng mensahe ng Panginoon through the CFC Servant in Light podcast. We have with us a very special guest, a member of the International Council. Literally and figuratively, isa to sa mga leaders na tinitingala ko. Makikita nyo naman later. And another good friend, a mentor, a leader in YFC, a co-missionary, and isa rin po sa mga ninong namin nung kinasal kami mag-asawa. So, let's welcome our dear brother, Brother Lawrence Quintero. Welcome, Brother Lawrence. Hello, Mac. A blessed day to you, my dear brothers and sisters. Magandang araw po sa inyong lahat. Yeah, right. So, alam ko, we've known each other for quite some time now, Kuya Lawrence, no? Pero, not a lot of our friends online or listening know about you. Pwede mo bang ipakilala kung sino si Brother Lawrence Quintero? So, who are you? Or just a bit of introduction about yourself. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na maging part nitong community. Ang laking nabago sa buhay ko. Napakaraming blessing sa buhay ko because of this community. I started my life in the community since 1994 in Youth for Christ. And then after joining the ministry, after attending the youth camp, nag-active na ako talaga. Kasi feeling ko talaga yung sobrang blessed because of the care, the guidance, support, and all the fun na naibigay ng mga kuya and ate, mga couple coordinators sa ministry. Kaya talagang never kong naranasan yung maglaylo. Kasi dahil nga doon sa kaligayahan, sa pag-aalaga, sa pagtanggap na naranasan ko. Kaya so much blessed yung introduction sa akin ng community, yung first experience ko. Ganda ng naging dulo talaga sa buhay ko. Kaya dire-diretso ko noon. I am very inspired. I felt that the Lord is calling me to do some more in service. That's why in my last year in college, I felt that the Lord is calling me to become a mission volunteer. So I became a mission volunteer that time, my last year in college. And then right after graduating college, ayun, dire-diretso na, I became a full-time pastoral worker in 2001. And at the same time, when it comes to my membership in the community, I excitedly transition to Singles for Christ. Yan. And so yun, dire-diretso yung buhay ko sa community. And I'm also blessed because in 2005, I got married with my first and only girlfriend. Yan. Ito yung masasabi ko talaga na yung ipinagdadasal ko na babae. May tinatawag pa sila na ideal girl. Yan. Ito talaga. Nung nakita ko pa lang siya, feeling ko nakita ako ng Diyos. Ganun ang dating. Yes. So pinag-pray ko talaga siya, dumating doon sa point na feeling ko nga, baka hindi siya mapapa sa akin. Kasi sa sobrang taas yung tingin ko sa kanya. But again, the Lord is very grateful. Sabi nga nila, buhay ang Diyos. So in 2005, I got married with my first and only girlfriend, si Ana, who also joined YFC. In fact, nagkakilala kami sa simbahan, sa parokya. And then, we are blessed to have two kids, si Samuel and si Sandra, who are now teenagers. They are attending, of course, the youth ministry. So, ayun po, nagpapasalamat ako sa Diyos sa buhay na binigyan niya ako ng biyaya sa pamamagitan ng community ng Couples for Christ. I can say na talaga namang more than half of my life is already spent in the community. So, community for me is practically part of who you are na talaga. Second family for me. Yeah. Praise God. So, Kuya, Brother Lawrence, no? I think this is a common question for full-time pastoral workers. Naging madali ba para sa magulang mo, sa parents mo na nung sinabi mo sa kanila na gusto mo maging missionary, gusto mo maging full-time? Masasabi ko naging madali, kasi nakita na nila yung mga services na ginagawa ko sa simbahan. In fact, I thank the Lord for my parents. It was my parents who introduced Christ to me, to us, kanilang mga anak. Tatlo kami magkakapatid. Hindi ko makakalimutan yung mga bata pa kami na nagsisimba kami tuwing linggo na magkakasama bilang buong pamilya. And then yung father ko was actively serving the church
kakatapos lang ng mahal na araw. Alam mo, yung daddy ko, nung lumalaki kami sa simbahan, yung daddy ko ay for more than, I think, 10 years, nagiging apostolis siya. Yung pagka-Holy Week, he was always playing the role of Saint Peter. Wow. Yan. So, ganun ka, no? I mean, ganun ka vivid yung memory ko kung paano inintroduce ng mga magulang ko sa amin ang pananampalataya. And then, nung mga bata kami, na-experience din namin yung nagro-rosary kami as a family. At nakaluhod, ha? Talagang nung mga panahon na yun, talagang pinapalhod kami. Nakaluhod talaga. Yes, oo. Gabi-gabi yun. So, it was my parents, our parents, who introduced our faith, who introduced Christ and service. Amen. Kaya naman nung nag-aaral pa ako, nung high school pa lang hanggang maging college, nakita naman na nila kung paano ako naglilingkod sa simbahan until I became active in YFC. Now, kung nung sinabi ko na I am led to become a full-time missionary, sa tingin ko hindi naman ako nahirapan. Kasi alam ko na alam nila, nasundan nila yung naging buhay ko nung bata pa lang ako sa paglilingkod. Nasa kanila rin naman galing. So, wala silang pwedeng balikan nun, Yeah. kundi sila lang rin talaga. So, you were a full-time pastoral worker for a very long time. Coming from the perspective of a full-time worker, pinangarap niyo po ba maging member ng International Council? And at the same time, siguro, magandang itanong din, ano po ba yung dream service talaga ninyo sa Couples for Christ? Maging International Council? Sa totoo, hindi. Wala akong ibang pinangarap na maging service talaga sa community aside from two. Ano po yun? Yung una, pinangarap ko maging full-time pastoral worker. Kasi yun yung naramdaman kong tawag ng Panginoon. Because of the love and the blessing that I received since Youth for Christ days. Kaya nung naramdaman ko yung tawag na yun, kung meron lang akong unang pinangarap yun, na sa tingin ko, ang dalangin ko sa Panginoon, Lord, kung ikaw ang tumatawag sa akin para maging full-time missionary, then i-bless mo. I-fulfill mo yun. So kung unang-una, kung meron man akong service na hiniling sa community yun, yung naramdaman ko na tawag ng Panginoon para maging full-time, kung si God talaga ang tumatawag noon, sana gawin niya. Sana gawin niya. And it happened. It happened. Another thing, kung meron man akong isang service sa pinangarap sa community, ito talaga yung maging CFC chapter head. Kasi nung YFC pa lang ako, ang dami ko nang nadidinig sa mga titos and titas, sa community, lagi nilang sinasabi, yung chapter daw, yun yung mini CFC. Ano? At napaka-challenging daw nung role na yun. Doon daw talaga yung battle service sa community. Nandun lahat ng programa, nandun lahat ng ministry. Pagka daw naging chapter head ka, parang yun na. Kumaga, kahit ano, parang pwede mo nang gawin. Madali na lang yung service sa community. Kaya nung lumalaki ko sa community, parang nasa isip ko lagi yun. Ano kaya yung experience ng pagiging chapter head? So pinangarap ko siya hindi dahil sa posisyon. Pinangarap ko siya kasi parang na-excite ako dun sa experience of becoming a chapter head in Couples for Christ. Kumaga, ano kaya yung experience na yun? Bakit kaya nila sinasabi na mahirap maging chapter head, na nandun yung malaki talaga yung sense of fulfillment doon sa service na yun. Yeah. Amen. So, and it happened naman. And I thank the Lord. Indeed, when we became chapter leaders, kami mag-asawa, napakalaking pasasalamat talaga. Kasi talagang naranasan namin, iba pala talaga yung pagiging chapter leader sa community. Kasi doon kami talaga natuto na mag-reach out, magdasal sa mga kapatid. Yung feeling mo na responsible ka talaga. Hindi lang sa buhay ng isang tao. Pero yung buhay ng isang tao ay buhay mag-asawa yon, tapos meron silang pamilya. Buhay pamilya din. Oo. Kumbaga yung pagpapastol na gagawin mo bilang chapter leaders, parang ganun yung pananaw. Hindi lang para maging tama yung gagawing activity. It's more than that. Yung bawat activity ng gagawin mo sa chapter, buhay ng mga pamilya yung maapekto nun. Ganun siyang ka-blessing. So, hindi lang siya talaga individual person yung tinatamaan talaga nun, no? When you're working with the chapter, it encompasses a lot of things, no? The family life, the married life, even siguro yung buhay trabaho rin nila kung hindi ako kasi
it starts with the person, pero it spreads out. Tama po. Yes. Tsaka, sa dami na ginagawa natin programa sa community, ang dami nating ini-introduce bilang mga full-time pastor worker, alam mo yan, ang daming mga participation sa pag-develop ng mga programs, di ba? Paggawa ng mga events. Tapos, ibinababa natin to sa mainstream. Ina-expect natin, dapat magawa nila ng tama. So, becoming a chapter leader allows us to experience yung reality. Ito pala yung ganito pala kahirap gawin tong programang ito. Ganito pala kahirap i-lead itong ministry na ito. Ganito pala kahirap gawin itong mga formation activities na ito doon sa actual na chapter. So, that's why it's a blessing. And we are very thankful for that. Indeed. In your moment of service for the past 20, 30 years, kung tama ang bilang ko, 30 years starting with YFC, meron bang moment sa buhay ng service mo na feel mo that you let pride get the best of you or get the better of you? Yeah, I think so. Maraming pagkakataon na ganun. Maraming malalaking events, may mga maliliit siguro na experiences na minsan hindi lang natin napapansin, pero umiiral siguro yung pride natin. But ako, I would like to share, may naalala ko na isang instance. When I first became my first year in YFC? being the YFC International Coordinator. So I'm dealing with a new team. Nangangapa ako kung paano pakikisamahan, paano magre-reach out, magbi-build ng relationship doon sa mga full-time workers ng Youth for Christ. No? May iba-ibang karakter yung mga yan. Di ba? And I remember one time when I was presenting, at meron kaming dinidesisyonan kung ano yung susundan na direction pagdating sa conference. Kung mag-extend ba ng registration o hindi. Yung final date ng registration, yun na yun. May mga iba't ibang prinsipyo yan. I have my own principle which I share to them. And then may ibang prinsipyo rin, of course, yung mga kasama natin na missionary sa Youth for Christ, sila yung mga naunang matatagal na sila sa YFC talaga. YFC full-time worker, tapos ako bago. No? And meron tayo mga naging kasamang full-time missionary na out of passion, talagang very very bold sa pag-share ng kanilang mga principles. And doon yung naalala ko na dumating sa point na, teka muna, ako yung international coordinator. Ginamitan ng ganung card. Tapos merong isang member lang ng team mo na boldly will speak against your principle. So yun talaga, kumbaga para kung nag-init yung kalooban ko noon. Tapos in front of kumbaga that's a group meeting, diba? Parang naging maingat ako, ano ba isasagot ko dito? So that was my I remember one of my experiences kung paano naramdaman ko na parang pumasok yung kumbaga yung parang sense of entitlement na teka muna, ako yung leader dito Bakit merong isang member lang na magsasalita against against the principle which I want to fight? Pero paano niyo po how were you able to resolve that, yung tension na yun nung pagkakataong yun? Of course, after that, ang posture ko naman lagi ay mag-reach out. Ang posture ko lagi ay, una, hindi tayo magkakaaway dito. Kung mayroon man tayong kaaway, isa lang yun, si Satan lang yun. Magkakaiba tayo ng prinsipyo, magkakaiba tayo ng pamamaraan. At kung gusto ko na maka-reach out talaga sa kanila, then I have to listen to them. I have to make them feel na nakikinig ako, na open ako. So after that meeting, yun naman ang ginawa kong paraan. Kumbaga, ipinaramdam ko sa kanila na, sige, kumbaga, kung sa tingin niyo yan yung mas makabubuti, let's follow that. Praise God, that was a good experience and encounter, no? And I think a lot of our CFC brothers and sisters also have that mindset from time to time, no, na pumapasok nga yung ganung pride. On your end, how do you ensure or how do you make sure na pag pumapasok na yung ganun thing, uy, leader ako dito, ako yung leader. Paano nyo kinukontra yung ganun sa isip ninyo? Marami kong self-talk na ginagawa, Mac, sa bawat ginagawa natin. I always advise self-talk. Lagi kong pinapaalala sa sarili ko. Una, magkakasama tayong leader dito sa community. Magkakasama tayong servant rather. Pare-para tayong naglilingkod. So, lagi kong pinapaalala sa sarili ko na huwag tignan yung posisyon.
Huwag tignan yung length of service. Sino ba yung mas matagal na dito? Sino ba yung seniority dito? Pare-pareho tayo naglilingkod. So lahat ng ginagawa natin dito ay ano lang yan. Kung pagkakataong binigay sa atin ng Panginoon para makapaglingkod. Lahat tayo. And in the eyes of the Lord, that is equal. Yeah. So walang sino ba yung mas dapat na susunod, sino ba yung dapat mas pakikinggan. Kasi pagka ganun yung in-exercise natin, ay baka nakafocus na sa tao yun. Hindi na nakafocus sa will ng Panginoon. But since all of us are servants of the Lord, lahat tayo ay naghahangad lang naman na sumunod sa pinagagawa ng Panginoon, then lahat tayo, we should honor that. Ang focus natin ng Panginoon, hindi yung posisyon natin, hindi yung seniority natin, kung sino mas matagal, kung sino nauna. Lagi kong pinapaalala sa sarili ko yun. Parang yung gospel lang recently, no? Yung it is the Lord. It will always be about the Lord. With that being said, Brother Lawrence, no? Bakit kaya sa tingin niyo there are CFC leaders na nagkakaroon ng ganung mindset, yung nagiging self-entitled, lalo na pagiging leader din po nila? Sa tingin ko, Mac, alam mo, lagi akong may tiwala sa mga tao. And this is one thing that this is my default. I always trust people, the goodness of everyone. Kasi lahat tayo nagsimula sa mabuting Diyos. Yeah. Kaya naniniwala rin ako sa kabutihan ng bawat isa. Ang pinagmumulan ng bawat isa ay kabutihan. So ano ibig sabihin? Lahat tayo ay tinawag upang maglingkod. At yung iba sa atin ay tinatawag upang maging leader. Amen. No? At yung pagiging leader, sa umpisa naman, ayaw natin lahat yan siguro. No? Kumbaga, nagsisimula tayo sa posture na okay naman ako sa pagiging member. Di ba? Lahat man tayo, I believe, naging membro ng community. And by default, by being a member, we are already serving the Lord through the community in many ways. So, yung iba sa atin, kapag tinatawag upang maglingkod, I always trust na kung tinatawag na maglingkod at ang tumatawag ay ang Panginoon, sa Diyos din tayo sumasagot. Hindi ba? Ako yun yung aking pananaw. At kung tayong lahat ay sumasagot sa tawag ng Panginoon, ay lahat tayo ay nagpapasalamat lamang. Lahat tayo ay tumatanggap lamang ng tawag. Kaya nga lagi kong sinasabi, minsan nagbibiro ako pagka nagtutok ako. Meron ba dito nung tinawag na maging household head o maging chapter head, ang sinabi dun sa kanilang leader, ay, Brad, bakit ngayon mo lang ako sinabihan yan? Ang tagal ko nang dapat naging leader. Wala pa ako nadinig na leader na nagsalita ng ganon. Normally, ang sinasabi natin, Brad, baka naman hindi pa kami ready. Baka naman may iba pang mas kaya. Pero anong sinasabi normally ng mga tinatawag upang maglingkod, upang maging leader? Pero sige, Brad, ipagdadasal namin. Pag-uusapan namin mag-asawa, ipagdadasal namin. And after that, after the prayer, the response will be, okay, leader, pinagdasal namin, pinag-usapan namin mag-asawa, sige, kung ang Diyos ang tumatawag, tinatanggap namin. Diyos ang bahala. Amen. Karamihan ng leader, dyan naman nagsimula eh. Ngayon, saan papasok yung entitlement na tinatanong mo? Para sa akin, nagsisimula sa, siguro kapag tumagal na yung paglilingkod, masyado nang minahal yung paglilingkod na ginagawa. Masyado nang minahal yung mga kapatid na ipinagkatiwala. Kapag masyado nang minahal yung the missionary activities itself that is being done by the leaders. So na-focus ka na dun sa pagmamahal mo dun sa mga tao. Masyado ka na siguro na-focus dun sa mga activity ginagawa mo na nakasanayan mo na. No? Bilang leader, nung tinawag ka bilang maging leader, siguro kung masyado ka nang nasanay doon sa respetong ibinibigay sa iyo. Nasa una, ayaw mo naman nun. Yeah, wala. Di ba? Sa una, ayaw naman umupo lahat sa harapan kasi feeling nila yung mga nasa harapan para sa mga leader. Pero pagka tinawag ka, doon ka pinapaupo sa harapan. O sige na nga, sabi nila. Pero pagka dumating na yung point na nasanay ka nang nandun na alam mong doon ka na lagi tinatawag at tinatrato ka na lagi ng mas mabuti, yung merong extra special na respeto, extra special na pakikitungo sa iyo kapag ka nasanay ka na doon sa mga bagay na yon. Sa tingin ko, doon nagsisimula yung entitlement. Doon nagsisimula yung tukso. So, sa totoo lang, sa akin, nagsimula naman sa wala naman yung mga yun. Nagsimula naman sa ang focus lang dati si Lord.
tumugon lang sa tawag ng Panginoon. Pero kapag nakalimutan na natin yung tumugon lang ako sa tawag ng Panginoon, kapag nasa focus ko na, teka muna, mahal ko itong mga kapatid ko eh. Teka muna, mahirap tong ginagawa ko, okay naman ako dito sa ginagawa ko, ang dami kong sakripisyong ginagawa, bakit yung ako tatanggalin? Kapag na-focus ka na dun sa activity, kapag na-focus ka na dun sa tao, kapag na-focus ka na dun sa pagtrato sa'yo, at nakalimutan mo na Ito ay galing sa Diyos. tumugon ka lang sa tawag ng Diyos. At kung saan ka man dadalhin ng Diyos, dapat dun ka. Because your faithfulness, your accountability must be to the Lord. Not to yourself, not even to the people, not even to the activities that you're doing. Dapat malinaw yun. So it's safe to assume na ang solusyon din talaga dyan, it is really always acknowledging and going back that it is the Lord. Going back. Going back na. Na tinawag ka lang ng Panginoon. At ikaw ay tumutugon lamang sa tawag. Amen. Kapag ninais mo na, ginusto mo na, to the point na naging attachment mo na, dyan ang magkakaproblema. That is where the challenge will come in. Amen. So that's a good reminder to all our brothers and sisters. No? Whether you're leader in a leadership position ngayon or wala, yung lagi lang tayong babalik dun sa calling ng Panginoon. Hindi siya, it's not you calling yourself. It will always be the Lord calling you. And I hope that this creates an impact to our brothers and sisters. So salamat sa pag-share po nun, Brother Lawrence. May iba naman tayo. Among the leaders that you've encountered or na napuntahan mo, among the leaders that you've encountered nga, what are the traits or ano yung mga traits na tinitingala mo sa kanila that you look at them, kumbaga? Natutuwa ako, na-appreciate ko yung mga leader na nag-empower, kumbaga ipinaparamdam nila yung pagtitiwala nila doon sa mga kasama nila sa grupo, yung na mga nagsiserve din, kapwa nila nagsiserve, no? Kasi ang tanong mo doon sa mga naging leader, nakasama ko mga naging leader, tama. I appreciate those leaders na una yung nag-empower sila ng mga kapwa nila naglilingkod. Kumbaga, yung mararamdaman mo na hindi sila yung focus, hindi sila yung bida. Pero ito ay service in the community. They use their leadership to utilize the community members, the community servants, na lahat gumagaling, lahat nabibigyan ng pagkakataon upang lumago sa kanilang paglilingkod. Hindi yung siya lang bilang leader yung gumagaling, yung siya yung naaalala. No? Na-appreciate ko yung mga leader na hindi, trabaho natin to. Yung nag-i-empower. Kasi community tayo. At dapat na ginagawa natin yung nag-i-empower tayo ng mga kapwa natin servants. I appreciate that. I appreciate those leaders, of course, who are humble. Kasi, alam naman yan, na napaka-importante. Maraming leader na magaling sa strategies, magaling sa pagsasalita, no? Magaling sa pakikitungo sa tao, no? Pero of course, pwede kang maging magaling sa mga bagay na yon, but still humble. Kumbaga, hindi ikaw ang bida, ang Panginoon. At nakikita yun sa nakikita yun sa gestures. Nakikita sa gestures yun. Sa akin, ang pagiging mapagkumbabay, hindi ito sa tahimik lang. Kasi maraming taong humble na maboka, maingay, pero humble. Hindi rin man lahat ng tahimik porke tahimik humble. No, hindi lang pagiging tahimik ang humble. In fact, for me, that is just a very little traits of being humble, yung pagiging tahimik. So, ayun. Napaka-importante sa akin, Mac, nung mga leaders na very pastoral ang kanilang approach. Because at the end of the day, this is a Christian community. Yung mga tao dito, naging miyembro sila, hinangad nila na maging miyembro ng community ng Corpus for Christ. Kasi ang expectations nila dito sa community na to, maaalagaan ako, mapapastulan ako, lalago ako sa pananampalataya. Dito sa community na to, magiging pahingahan ko ito. Kasi nagtatrabaho sila, naging-negosyo, pagod, maraming pagsubok na hinaharap sa buhay, sa pamilya. At pagka atin sila ng community, i-expectin nila na pakikitunguhan sila ng kanilang mga kapwa naglilingkod at ng mga leaders sa pamamaraan na makakahinga sila. Hindi ba?
may mapupulot sila magagandang aral, mapapalapit sila sa Diyos, maaalala nila yung mga kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay. Yung mga leader na yon, I appreciate that much. Yung mga pastoral ang approach. Yung nangingibabaw yung pagpapastol. Kasi may mga leader na medyo nangingibabaw na yung management, dapat maganda yung pagpapatakbo ng activity, dapat nahihit yung target, dapat nalalampasan yung quota. Na, no? Pagka nalampasan natin tong numero na to, we are good, we are successful, we are victorious. Hindi ko po sinasabing masama yun. No? Mga kapatid, hindi po masama yun. Kasi yung mga goals natin, maraming buhay na naapektuhan. No? Yung mga numero natin, ang ibig sabihin nun, buhay ng mga tao. So, hindi po masama yung mga yon. No? So, lilinawin ko lang. Pero ang ibig sabihin, sa akin, napaka-importante ng approach. Yung approach ng tao, ng leader. Kasi nasa approach ng leader, doon napapakita yung pagpapahalaga niya sa isang bagay. Kung ano yung mas pinapahalagahan niya. So kung yung leader ay very pastoral, ibig sabihin napakahalaga sa kanya na maiparamdam sa mga tao yung pag-aalaga. Dito sa community, lalago yung pananampalataya mo. Dito sa community, makakapahinga ka. Makakahinga ka sa kabila ng mga kapaguran mo at pagsubok ng dinadaanan sa labas, sa trabaho, pagsubok na hinaharap sa pamilya mo. At dahil kasi kapag ka nakakaramdam ka ng kapahingahan dito sa community, kapag ka naramdam mo na dito sa community, nanonorish yung pananampalataya mo, mas napapalapit ka kay God. In effect, ano mangyayari? Gaganahan ka maglingkod. Mas magbibigay ka. Mas may inspire ka na mag-serve. Kasi this is where you find comfort and rest, kumbaga. Yes. So, I think this is what, just to let our dear brothers and sisters know, I worked with Brother Lawrence for a very long time in YFC. And one memory every time na uupo kami sa huddle room niya, for those who don't know, yung pagka meron siyang pinapagawa sa'yo, in all honesty, mahihiya kang magkamali or hindi gawin. Not because mapapagalitan ka niya, pero kasi pinapakita niya na excellent talaga siya in what he does. Naalala ko, kuya, yung every time dati na may pinag-uusapan tayo, hindi ka magsasabi kung mali or tama yung naging isang decision. Ngingiti ka lang, tapos tatawa ka ng malakas. But I think at that moment, it doesn't hurt or it doesn't push me na isipin na, ay, mali pala yung ginawa ko. It doesn't make me fear you in a way na, baka magalit si kuya. Pero yung natatakot kami personally na magkamali kasi sabi ko si Kuya Lawrence, alam ko na he would choose the right decision because of his trust that he's given me. Yun yung mas nakakatakot na magkamali. So I honor you for that. Alam ko a lot of our brothers and sisters have also experienced that and have also encountered that. And I hope that more people would be able to see that side of, or the leadership that you offer and that you deliver for the community. Whenever we feel that we are already being too proud, or being too much entitled with what we do, how do you think should we deal with those when we are crossed or when we are faced with those instances na, entitled na ako o prideful na ako dito sa ginagawa ko? Anong pangontra talaga natin? Anong antidote natin doon? Ako, pinagmumuni-munian ko kung ano ba yung nakakatulong sa isang tagapaglingkod o sa isang leader para lumago sa pagpapakumbaba. Kasi lahat naman tayo ay patuloy pa naghahangad na lumago sa pagpapakumbaba. So in short, I can never say na there is someone who is expert in humility. Kasi kahit yung humble na tao na yun, feeling ko, kung totoong humble siya, hahangarin niya maging lumago pa sa pagpapakumbaba. Walang humble na tao magsasabi na, okay na ako. I have reached the certain level of humility na I am perfectly humble. So, in a rating ng 1 out of 10, anong rating mo sa humility mo? So ako, pinagmumuni-munihan ko, ano ba yung nakakatulong sa isang tao, sa isang tagapaglingkod o sa isang leader upang lumago sa pagpapakumbaba? Macay was led into two things. I think that a person who tries to grow in humility focuses on two things, on the Messiah and the message. When I say Messiah, ang ibig ko sabihin dito, may tagapagligtas tayo. Yeah. Hindi ikaw. There is a Messiah, and that is not you. Amen.
So dapat malinaw yon na hindi dapat ikaw ang bida. Ang dapat mangibabaw dito sa mga ginagawa natin sa community, sa paglilingkod. Dapat at the end of the day, hindi mo goal na ikaw yung makilala. Dapat hindi yung legacy mo yung maalala na, nung panahon ni Lawrence Quintero, nung time na siya yung leader, ito yung mga nagawa niya. No, I don't want to pray for that. Dapat, ang focus is the Messiah, our Lord Jesus Christ. Mas mabuti pa na si Kristo yung maaalala. Yung naging buti niya sa buhay ng mga tao. Nung panahon na ikaw yung naglilingkod. Nung panahon na ikaw yung leader, grabe yung ginawa ng Diyos sa community. At yun yung naalala, yung ginawa ng Diyos sa community. At ginamit ka lang na instrumento. Pero hindi ikaw ang tagapagligtas, ang Diyos. Amen. And on the other hand, the focus is the Messiah. Meaning, sabi ko nga, hindi lang ito paalala na may tagapagligtas at hindi ikaw yun. Dapat ang focus ay siya sa lahat ng ginagawa. No? Kaya nga meron katagang, what would Jesus do? Kung si Kristo ang tatanungin, ano kaya ang gagawin niya? It's not about you. No? It's not about finding the best strategy, kung ano yung best dynamic na pwede mangyari. No? At pagkatapos, ikaw yung nakaisip nun, again, it's not about our name. It's not about us. Dapat ang focus ay ang Diyos. So, ano ibig sabihin? Kung lahat lang ay maaalala ang Panginoon, then we achieve. We achieve kung ano yung gusto natin mangyari bilang tagapaglingkod. Hindi ba? Pangalawa, focus on the message. Sa tingin ko, yung mga taong lumalago sa pagiging mapagpambaba, those are the most objective people. What do you mean objective people? Nakafocus sila doon sa dapat mangyari. Hindi sila nakafocus sa, nangyari yan kasi sa akin. At hindi mangyayari kung wala itong ako. gusto ko. Nakapokus sa dapat mangyari. Hindi sa gusto kong mangyari. Focus on the message. Ano ba yung dapat nating mensahe? Maipakalat ng pagmamahal ng Diyos. In short, yun. Di ba? Sa lahat ng ginagawa natin, dapat maipakalat natin that we proclaim and that we witness the love of God. And that is in general, of course. That is a very big word, the love of God. But in everything that we do, pagka may mga plano tayong activity, may mga dapat gagawin yung event, yung mga mission, any ministry, any program, kung ano man yung hinahangad niya mga yan, ang focus niyan ay mangyari yung programa, mangyari yung ministry, para at the end of the day, maramdaman nila yung pagmamahal ng Diyos at mabago sila ng pagmamahal ng Diyos. Amen. Tama? Tama. That's the message that we are carrying. And that is the objective of our service. That is the objective of our leadership. Pagka nangyari na yon, we are good. Pero pagka ang ginugol mo kasi, hindi dapat ito yung dapat masunod. Dapat ito yung mangyari. Wala na. You are veering away from the message. Ang isang tao mapagkumbaba, masaya na siya na nangyari yung dapat mangyari. Kaya yung nangyaring yon, suggestion niya o hindi. It doesn't matter. Amen. So for me, that is a very, very simple reflection. Kung paano lalago ang isang taong naglilingkod, ang isang leader sa pagpapakumbaba. He focuses on the Messiah and the message. Amen, Brother Lawrence. Thank you for sharing that. Before we end, maybe you have a message to all our brothers and sisters who are listening or who are watching this via the social media platforms of Couples for Christ. If there's anything that you can leave to our brothers and sisters, any message that you would like to give them, maybe you can say it to them now. Ayun, nagpapasalamat po ako sa opportunity nito mga kapatid na nabigyan ako ng time na makapagbahagi sa inyo. Some of my reflections brought about by my experiences, prayers about this topic. So lahat po tayo mga kapatid ay again, kagaya ng mga nabanggit ko na rin po kanina, ay naglilingkod. At tandaan po natin, tayo ay naglilingkod dahil tayo ay tinawag. No? Maliban sa, una sa ating paghahangad na maglingkod,
tayo ay tinawag ng Diyos upang maglingkod. At sana lagi po natin babalikan yon na ang Diyos lagi ang nangunguna sa ating buhay. Minamahal niya tayo, siya yung unang nagmamahal sa atin. At lahat ng mga pagtugon natin ay bunga na lang yon ng pagmamahal na naramdaman natin sa Panginoon. I think if there is one important message that I would like to remind everyone is let us be secured in the love of God. I think yun yung pinakapundasyon. Talking about humility, talking about our our focus in serving the Lord in spite of all the difficulties and trials and temptations that we're going through. Siguro ang ipagdadasal ko ay ang bawat isa sa atin ay for us to grow in our being secured in the love of God. Kasi naniniwala ako kung secured ka sa pagmamahal ng Panginoon, kahit na anong pagsubok yung dumaan sa iyo, alam mo na malalampasan yan. Kahit na may mga nangungutya sa iyo, kahit may mga naninira sa iyo, kahit yung mga hinahangad mo, hindi yun ang nangyari, pero secured ka sa pagmamahal ng Panginoon, alam mo that God is in control. Maraming mangyayari na hindi yun yung gusto mo, pero kung secured ka, alam mo, mahal ka ng Panginoon, alam mo, hindi magpapabaya ang Panginoon. At kung alam natin na secured tayo sa pagmamahal ng Panginoon, may mga hinahangad tayo sa ating community, may mga gusto tayo, minsan yun ang mangyayari, minsan hindi. Pero again, going back to our security in the love of God, if we just knew that our God loves us so much, we will remember na He is in control. Wala siyang hahayaang mangyari na hindi naaayon sa plano niya o hindi naaayon sa kaya pa niyang gawa ng paraan. Kasi may mga nangyayari na hindi naman yung plano ni Lord Pero hinayaan niya yon kasi alam niya na meron pa siyang kayang gawin doon. Let us be secured in the love of God. And I believe if we do, we will grow in humility. Maraming salamat po sa inyo and God bless us all mga kapatid. All right, and thank you as well, Brother Lawrence, for sharing all these experiences, yung profoundness yung richness ng karanasan mo, not only as a CFC leader, but also as a full-time pastoral worker and a member of the community for a very long time. I'm sure a lot of our dear brothers and sisters would be able to relate to the stories that you shared and the stories that you've had na ipinakita at inilatag mo rin dito. And of course, the example of, I know you don't want to say this, but the example of humility that you've just shared to us this day, Brother Lawrence. So, my dear brothers and sisters, if you remember in the Gospels, yung story ni John the Baptist, when he was asked if he is the Messiah, I really like that line, yung lagi niya lang binabalik na it's not me. It's not me. It is not me. And I think that's a good example and a good reminder of humility na kagaya nga sinabi ni Brother Lawrence, we always return it. We always give it back to the Lord. Because ultimately, it is the Lord who calls us and the Lord who reminds us of all the goodness or empowers us to do the things and the work that we do. So, brothers and sisters, I hope and I pray that this episode touched you or inspired you or spoke to you in one way or another. And maraming salamat for joining us. Thank you so much for giving your time and listening to the message of the Lord that was spoken to our dear brother. And mga kapatid, this is still, again, hindi pa ito yung last episode. We will hear more stories. We will meet more people. We will encounter more of the life, mission, and culture of Couples for Christ through the brothers and sisters, through the brethren that are serving here with us. And brothers and sisters, maraming salamat po sa pakikinig po sa amin, sa panonood, and of course, sa pag-share, pag-like, and pagbabahagi nitong mga link na ito sa ating social media platform. So, we hope and we pray that you have been blessed this day. We hope and we pray that you will encounter the Lord today. And once again, this is the Servant in Light podcast with our guest, Brother Lawrence Quintero. And once again, I'm Mac Quinto. Maraming salamat po ulit. I hope and I pray that you will encounter and see the Lord, and the Lord will teach you about humility. So once again, God bless you, and see you soon, mga kapatid.